Po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga nausong salita sa social media ay ang salitang deserve. Isa po itong colloquial term na ang ibig sabihin ay, sa Ingles, deserving. I deserved it. Kaya kapag feeling mo deserve mo isang bagay, sasabihin ng isang kabataan, deserve ko yan. Halimbawa, magkaroon ng bakasyon matapos ang isang mahabang pagtatrabaho, deserve. Pangalawang halimbawa, deserve niyang mahirapan, total naman, masama ang kanyang ugali, deserve. Kung tutuusin, isa itong parang bukang bibig lamang po ng mga tao ngayon. Pero taglay nitong kaisipan na sa bawat gagawin, may karampatang gantimpala o parusa ang siyang naghihintay sa atin. Bakit? Deserve ko yan. Kaya nga hindi ba sa child psychology, ang isang bata, kapag po nakagawa ng tama, may reward, may prize. Kabaligtaran naman kapag gumawa ng mali o kalokohan, may punishment na naghihintay. Bagamat may katotohanan po ang deserved mentality, pero kakaiba po ito sa ating buhay pananampalataya. Sa ating buhay pananampalataya, we don't deserve anything. Bakit? Sapagkat pinanghahawakan po natin na ang bawat biyayang natatanggap, hindi po dahil deserve natin. Hindi po dahil mabait tayo. Hindi dahil nagkaloob tayo. Kundi marami tayong mabubuting bagay na natatamasa dahil sa kabutihan ng Diyos. At yun po yung isang bagay na ibig kong bigyan natin ng pansin. There's always a big temptation for all of us that to think that we deserve all the good things that the world has to offer. Kahit po alam nyo, kahit po sa parokya, ganyan. Dapat nasa unahan kami, kaibigan namin si Father, deserve namin yan. Dapat, lahat ng request namin, pagbibigyan ni Father, malapit kami sa Kanya, deserve namin yan. But in the kingdom of God, my dear friends, this is not all about who deserves something. Sapagkat kung pagiging deserve lang po yung pag-uusapan, wala tayong pwedeng ipangtama dyan. Sapagkat ang lahat ng mabuting ating nararanasan, ito hindi galing sa ganang atin, kundi ang bawat mabubuting bagay na ating natatamasa ay galing sa kabutihan ng Diyos. Pangalawa, sa kultura po nating mga Pilipino na inaaring parang kapamilya ang isang kasambahay. Kaya nga po, di ba, pansinin ninyo, hindi ho katulong yung tawag natin. No? Ang tawag natin sa mga kasama natin sa bahay, hindi katulong. Anong tawag natin? Kasambahay. Alam nyo, I think the teacher in me, kapag nakakarinig po talaga ako ng mga tao, iniwanan ko yung katulong namin. Kasambahay po. It's always a effort on my part, to always remind, we don't treat them as a katulong. We treat them as a kasambahay. Anong ibig ko pong sabihin? May mga salita po na magkakatambal. May mga salitang maiintindihan lamang natin ng mabuti dahil meron siyang kaugnay na salita. Halimbawa, ang tatay, mas maiintindihan natin ang ibig sabihin kung uunawain natin ang salitang anak. Dahil ang tatay, hindi po siya tatay kung wala siyang anak. Gayun din po yung anak. Hindi siya mananatiling anak kung wala siyang magulang, kung wala siyang nanay at tatay. Sa ganitong diwa po natin, ibig mauunawaan yung tila baga hindi pagpupuri ng may-ari doon sa kanyang kasambahay. Sapagkat ang salitang lingkod o servant, maunawaan lamang po natin ang ibig sabihin kung iintindihin natin ang katambal nitong salita. Kung iintindihin natin ang kaugnay nitong salita, ano po yun? Ang kaugnay na salita ng lingkod, Master o Panginoon. Sapagkat ang isang lingkod ay lingkod dahil siya ay kinikilala
at sinusunod ang kanyang Panginoon. At ang Panginoon ay may responsibilidad sa mga nasasakupang kanyang mga lingkod. And that is why, my dear friends, the second point, what defines a servant is his relationship with the master. And so what defines us as Christians, as Catholics, how do we define ourselves? Hindi lamang po doon sa mabuting gawa. Hindi lamang po doon sa ating maraming responsibilidad. But we define ourselves as Catholics primarily of our relationship with God. At yun po yung binibigyang punto ng ating kwento sa Ebanghelyo. We don't deserve anything because if we're going to think about being deserved, we fall on the mentality of deserved mentality. Dapat gawin sa akin ng Diyos yan, kasi mabait ako. Dapat ipagbigay na ng Diyos yung panalangin ko kasi nag-donate kami. Dapat wala na kaming sakit, Lord, kasi nagpapakabait naman ako. No. There's always a big temptation for all of us to think this way because we always believe that we deserved all the good things that the world has to offer. Kaya nga po, mauunawaan lamang natin ang puntong ito kung tatanggapin natin, ako ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, magiging makatotohanan lamang yung pagiging anak natin kung kikilalanin natin ang pagiging ama ng Diyos sa atin. Magiging makabuluhan lamang yung pagiging katoliko natin kung ating mauunawaan ang ating pagiging simbahan. Alam nyo, I think the teacher in me, may limit po ako nagko-correct. Kapag sinabi ng mga tao, Father, kamusta po yung program ninyo? Program po natin. Yan. Father, kamusta na po yung pagpapakain po ng ninyo? Yung pagpapakain po natin. Malamang sabihin nyo, si Father naman, a matter of syntax lang naman, word lang naman, yun na nga po eh. Nagsisimula, how do we define ourselves? Kapag sinabing, yung programa ninyo, inihihiwalay yung sarili. Yung programa ng simbahan, tayo po ang simbahan. Programa ng ating simbahan. Kaya po dalawang biyaya po yung hihingin natin sa misang ito. Una, ang tanggapin ng katotohanan, we don't deserve anything. Sapagkat ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng mabuting bagay sapagkat siya ay mabuti. At pangalawa, mauunawaan lamang natin ang ating role sa buhay kung ating mauunawaan ang ugnayan na namamagitan sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hingin. In the kingdom of God, it is not about deserving, but serving. And second, we are just servants, and God is our master. Amen.